Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Panawagan ng Pilipinas sa mga miyembro ng ASEAN magkaisa sa harap ng mga pandaigdigang hamon at banta sa seguridad. First Lady Liza Araneta Marcos, personal na ininspeksyon ng mga huling paghahanda bago ang pagbubukas ng ASEAN Summit. Isla ng Digio sa Leyte, binisita ng mga turista mula sa iba't ibang bansa sakay ng isang luxury cruise ship. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nanawagan ng Pilipinas sa mga kapwa bansa nito sa Southeast Asia na magkaisa at magpakatatag sa harap ng sari-saring pandaigdigang hamon at banta. Sa pagbubukas ng 31st ASEAN Political Security Community Council meeting sa Cebu, sinabi ni Foreign Affairs Secretary at Meeting Chair Maria Teresa Lazaro na kailangan maging pangunahing puwersa ang Association of Southeast Asian Nations sa paghubog ng arkitektura ng rehiyon. Binigyang diin niya ang mga hamon tulad ng tensyon sa Middle East, cybersecurity, transnational crime at maritime security bilang mga isyong dapat tugunan ng ASEAN. Kaugnay niyan, nananawagan si Lazaro na suportahan ang pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas para mapaigting ang kooperasyong pandagat. Kailangan din aniyang pagtuunan ng pansin ang seguridad sa enerhiya at pagkain at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Sa ilalim ng haligi ng ASEAN Political Security Community, inaasahang magpapatatag ang kooperasyon at multilateralismo sa rehiyon. Sa ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan chairperson din si Lazaro, hinimok ng kalihim ang ASEAN na maging mabilis at buo sa pagharap sa mga isyong panlabas at panloob na kinakaharap ng rehiyon. Ayon pa kay Lazaro, tututukan ng Foreign Ministers Meeting ang magiging tugon ng ASEAN sa epekto ng gulo sa Middle East, lalo na sa mga presyo ng enerhiya, gamit pang agrikultura at bilihin. Pag-uusapan din ng mga susunod na hakbang kasunod ng pagsapi ng Timor-Leste sa ASEAN, gayon din ang paggunita sa ika-50 taon ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation at ang pagpapatupad ng 5-point consensus. Ibinida ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga huling paghahanda para sa 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Sa isang serye ng mga post sa Facebook ngayong Huwebes, ibinalita niya ang personal niyang pag-inspeksyon sa mga paghahanda sa Ocean Pavilion sa Shangri-La Mactan, isa sa mga venue ng summit. Nagsagawa doon ng menu tasting para sa ihahandang pagkain para sa mga asawa ng mga delegado kung saan tampok ang mga ulam na inspirado ng mga kultura ng ASEAN. Nagkaroon din ng menu tasting sa Kauri Cove sa Shangri-La Mactan kung saan maghahapunan ng mga lider ng mga kalahok na bansa. Bumida ang mga lutuing Cebuano na gamit ang mga sariwang huli at ani mula sa lalawigan. Kinamusta rin ni Marcos ang mga paghahanda sa Mactan Expo kung saan gaganapin ang opening ceremony ng summit sa Biyernes. Magkakaroon ng mga cultural performance bilang bahagi ng pagbubukas ng summit. Ayon sa First Lady, nasasabik siyang maiparamdam sa mga kalahok sa ASEAN Summit ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa kanilang pagdating sa Cebu. Nagpasalamat siya sa mga organizer, staff, performer at volunteer na tumulong sa ikatatagumpay ng summit. Bumisita ang mahigit 80 guests sakay ng expedition cruise ship na HS Minerva sa Isla ng Digio sa Inupacan, Leyte nito lang Miyerkules. Nalaman ng mga bisitang nagmula sa iba't ibang bansa gaya ng Russia, Italy, Brazil, China at United States ang iba't ibang pamumuhay at tradisyon sa lugar. Kabilang dito ang sining ng paghahabi ng romblon leaves upang gawing bag, sombrero at banig, maging ang paggawa ng mga lambat at isdang tuyo. Nakatikim din sila ng iba't ibang uring lokal na kakanin gaya ng kabkab na gawa sa kamoting kahoy, putong bilanghoy, puto kutsinta, bibingka, kamote Q at biko. Bukod sa mga pagkain, nakaligo rin ang mga bisita sa malinaw na tubig at napasyalan ang maputing buhangin ng isla.
Isa ang digyo sa napiling puntahan ng HS Minerva, isang barkong operated ng Swan Hellenic sa kauna-unahang paglalayag nito sa Pilipinas. At sa balitang pangkalakalan, itinurn over ng Indian government nito lang Miyerkules ang isang livelihood training center sa bayan ng Bonbon sa Northern Samar para palakasin ang kakayahan sa trabaho ng mga residente sa lugar. Nagkakahalaga ang training center ng 2.8 million pesos na pinondohan sa ilalim ng Quick Impact Project ng Indian government. Magsisilbi itong lugar para sa mga skills development at livelihood training program na layong palakasin ang kakayahan ng mga residente at paunlarin ang lokal na ekonomiya. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Jain, hindi lang basta building ang training center kundi isang investment na magbubukas ng oportunidad lalo na sa mga kabataan at underserved sectors. Natatangi ang lokal na pamahalaan ng Bonbon lang ang nakatanggap ng ganitong tulong mula sa pamahalaan ng India sa buong rehiyon ng Eastern Visayas. Samantala, napigilan ng mga agarang hakbang ng pamahalaan ang posibleng 7 pesos kada kilowatt hour na taas singil sa kuryente ayon sa Department of Energy or DOE. Saad ng ahensya, patuloy nilang isinusulong ang mga paraan na direktang tutugon sa presyo ng kuryente sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Kabilang dito ang pagpapalakas ng ahensya ng Priority Dispatch Policy upang mabawasan ang epekto ng mga aberya sa supply ng langis. Sa ilalim nito, binibigyang prioridad ang renewable energy plants tulad ng solar, wind, run-of-river hydro sa wholesale electricity spot market upang mabawasan ang pagdedepende sa imported na langis at paglimita sa epekto ng pagtaas ng presyo nito. Dagdag ng DOE na nanatili silang nakatuon sa mga pamatagalang solusyon na gagawing mas abot kaya at mas maaasahan ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapalawak ng power supply, pagpapabilis ng mga renewable energy projects at pagpapatatag ng grid infrastructure ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.